everyone! Again, welcome na naman dito sa aking YouTube channel. Again, this is Yana, and today's vlog, i-share ko lang sa inyo yung top 3 na sa tingin ko mabilis mag-process ng loan application, mabilis mag-approve, at mag-disburse ng loan proceeds once na na-approvehan nga ang ating loan application. So, based ito sa aking experience kasi sinubukan ko talaga ang mga pautangan na ito. Pero disclaimer nga lang mga beshes, hindi ko kayo ini-encourage na umutang. So, ang lahat ng mga babanggitin ko dito ay based nga lang ito sa sarili kong experience. At nasa sa inyo kung gusto niyo i-explore nga itong mga loan app na ito. Pero kung hindi naman talaga natin kailangan ng pera, ay huwag na nating subukan. Okay? Maaari kasi na okay yung experience ko, pero meron yung mga iba na naka-encounter ng hindi maganda. So sa akin naman kasi talaga, kapag umuutang ako, ay nagbabayad din talaga ako on or before yung due date. Kaya try or apply at your own risk. Okay? So ang unang-una nga mga na pwede kong i-share sa inyo ay itong Finbro. At dito kay Finbro mga beshes, pwede tayong umutang ng 1,000 hanggang 50,000 pesos. Pero kapag first time nyo namang hiram, hindi po ito agad-agad nag-o-offer ng 50,000 pesos na loan amount. Hanggang 15,000 pesos lang po yung ino-offer na pag first time nga natin namang hiram. Pero kapag reloaner naman tayo, ayun nga po, pwedeng tumaas ang ating credit limit or ang ating pwedeng mautang. Napakabilis po yung pag-process nila ng loan application at nag-o-offer nga po ito ng 0% interest, lalong-lalo kapag first time natin namang hiram dito. Usually po, 5 to 30 minutes ang pag-process nito ng ating loan application at malalaman mo na rin sa time na yon kung na-approvehan ba ang loan application mo or hindi. Once na na-approvehan kasi ang ating loan application nga, ay pinapadala din naman nila agad-agad sa kung ano yung pinili nyo, kung saan nyo matatanggap yung loan proceeds. So, based on my experience kasi, isa ito sa mga maganda din na pwedeng mautangan nga kasi maaasahan siya. May mga emergency nga tayo na pangangailangan. Next mga beshes na pwede kong ma-share sa inyo na pwede nating masubukan kapag kailangan natin ng extra cash para sa mga pang-emergency na pangangailangan na itong Cash Express. At siguro may mga nagtatanong sa inyo, Miss Yana, lagi na lang Cash Express yung sinasabi mo. So, based on my experience kasi talaga, napakabilis yung pag-process na itong Cash Express ng ating loan application at napakabilis din naman talaga yung pag-approve nila at pag-disburse ng loan proceeds once na approve nga yung application natin. Meron actually itong ino-offer din na 0 interest kapag first time natin namang hiram. Pero within 7 days lang din yun, hindi siya sa 14 days. So, bayad ka, umabot ng 14 days or 30 days, ayan, magkakaroon pa rin yan ng interest. So, kailangan mong bayaran agad-agad. Pwede tayong makiram hanggang 20,000 pesos. Pero kapag first time nyo namang hiram, 10,000 pesos lang yung pwede nating ma-avail. Pero ang maganda lang din kasi dito sa Cash Express, kahit medyo mas mataas yung interest, yung processing fees niya, ay yung mabilis yung pag-disburse nga nila ng loan proceeds. Siguro may mga magsasabi sa inyo, Miss Yana, may mas hamak naman na magandang loan app like si ganito, si ganyan, mas mababa yung interest nila. Pero kasi may mga nasubukan ako na loan app na mababa nga yung interest, pero ang hirap mag-approve ng loan application. And actually, nung subukan ni husband ko, yung ibang mga loan app na legit nga, mas mababa yung interest, ay puro decline. So sabi ko, parang mahirap talaga ma-approvehan dyan. Yung sa akin kasi na-approve ako dun sa isang loan app na medyo mababa yung interest. Kaya lang, matagal yung pag-disburse nila. Inabot ako ng 5 hours. Isa, kinabukasan pa nila disburse yung loan process. Kaya para sa akin, hindi siya pang emergency. Halimbawa, ngayon mo talaga kailangan yung pera. Hindi mo agad-agad magamit yung inutang mo. Ngayon, kaya medyo nagustuhan ko din itong Cash Express kahit mas mataas yung interest and processing fees kasi nga mabilis yung pagpadala nila ng pera kapag na-approvehan yung application natin. At ang isa pa nga dito mga beshies ay kapag nagbabayad ka on or before yung due date, ay laging na-approvehan yung loan application mo. Kasi may mga loan app din kasi ako na na-try na lagi akong nagbabayad on or before yung due date, pero biglang doon sa pangatlong loan ko, pang-apat na loan ko, ay decline. Diba? Pero dito kay Cash Express, kahit ilang beses ka uutang dito, kung nagbabayad ka naman on or before yung due date, ay laging approved din talaga ang ating loan application. Pero sabi ko nga, disclaimer, based lang ito sa sarili kong experience. Try or apply at your own risk pa rin. At isang valid ID lang yung requirements, pwede nga po kayong makautang dito sa Cash Express at kay Finbro. So, ilalagay ko na lang din yung link sa comment section at sa description below. Pwede nyong i-click yung link na yan
para i-explore nga itong mga pautangan na ito. Ang isa pang mga beshies na mabilis mag-process ng loan application at mag-approve ay itong Digido. So yung link nga po din mga beshies ay nasa comment section at description below kung gusto nyo din na i-explore ito. Kay Digido naman pwede tayong makahiram hanggang 25,000 pesos. Pero kapag first time nga natin na manghiram, 10,000 lang yung ino-offer nila na loan amount. Tsaka lang pwede hanggang 25,000 pesos kapag reloaner tayo. At doon sa mga previous loan nga natin ay nagbabayad tayo on or before yung due date. Meron nga din itong 0% interest for 7 days. Pero kapag lumampas na doon, nagkakaroon na po yan ng interest and processing fees. Kaya pala, kay Finbro, nag-offer sila ng hanggang 1 month na loan terms. At kay Cash Express naman, kapag first time nyo namang hiram, 14 days to 1 month naman yung ino-offer nila na loan terms. At minsan kay Cash Express nag-offer ng mahabang loan terms. Minsan ilang buwan pa yung ino-offer nila. Kaya lang kasi kapag 2 months, 3 months yung pinili mo na loan terms, ay mas malaki din talaga yung interest and processing fees. Yung mga kailangan nating tandaan. Balikan natin itong si Digido. Mababa yung maidagdag na interest and processing fees kapag binayaran mo siya agad-agad, halimbawa nga 1 araw, 2 araw, or 3 araw pa lang, yung nakakalipas mula nung nirelease yung loan proceeds sa'yo, then binayaran mo na agad. Mababa nga yung idadagdag nila na processing fees. Kaya lang mga beshies, kung binayaran mo sa loob ng 15 days, sa loob ng 1 buwan, mas mataas din talaga yung interest and processing fees nito. Kaya ko lang nagustuhan ito ay dahil nga doon sa mabilis ang pag-process nila ng loan application. Halos nasa 5 to 10 minutes, malalaman mo nga kung approve or decline ang inyong loan application. At once approve nga, ay dinidisburse din po nila agad-agad yung loan proceeds sa kung ano yung nilagay mo, kung saan mo nga matatanggap ito. Isang valid ID lang din yung requirements at yun nga po, mabilis yung pag-process nito ng ating loan application. Kaya ko din siya nagustuhan. Dito kay Digido, nung sinubukan ko siya, nung natanggap ko yung pera, tapos binayaran ko din within 3 days, napakababa naman yung interest and yung processing fees na naidagdag. Kaya lang talaga, nung sinubukan ko ulit, then umabot ng 18 days bago ko bayaran, yabay medyo mataas din talaga yung processing fees niya. Kaya ang maganda, kung gusto nyo umutang nga dito sa 3 loan app na ito, ay dapat meron din talaga tayong inaasahan na pambayad within 5 days, ganyan, within 7 days. Kasi nga, pag binayaran mo siya ng maaga or mabayaran mo agad-agad din, yung araw lang, binayaran mo na kahit hindi mo pa due date, mas mababa din talaga yung processing fees niya. Yan lang naman yung i-share ko sa inyo at sabi ko nga, based on my experience lang ito, ang nagustuhan ko lang naman sa loan app to ay yung kung gaano kabilis yung pag-asikaso nila ng ating loan application at yung pagpapadala nila ng loan proceeds. Pero in terms of interest and processing fees, meron yung mga ibang loan app na mas mababa like Tala, OneHand, Bilis. Pero in terms kasi sa pag-disburse nga ng loan proceeds, ay itong 3 to, yung nasubukan ko na mabilis. So, yun lang mga beshies. And sabi ko nga, disclaimer na sa inyo pa rin kung gusto nyo subukan, i-check nyo muna, explore nyo muna yung loan app na ito bago nyo i-try. Para i-explore nyo nga po ito, i-click nyo lang yung link na makikita nyo sa comment section at sa description below. Thank you guys! Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din yung ating video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you! At see you on my next video. Bye-bye! Subscribe na para makasali sa pa-GCash at cellphone giveaways na mai-announce every 25th of the month. Mechanics. 1. Find the 3 words in this video. 2. I-comment ang 3 words in order. 3. Like this video, subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply. Disclaimer: try or apply at your own risk.